Hi, good afternoon. Welcome back to my channel. And today, nandito tayo sa Duterte Street and hinihintay natin si Madam Elizabeth Zimmerman at saka si Vice Mayor Baste. So, antabayanan lang muna natin mga kababayan. Mayor mo na ah. Langit, turo sa langit. Hawak kamay. Okay, bring him home. Okay. And then video. Marami tayo, no? Okay lang siguro. So, sa right, Duterte. Sa kaliwa, bring him home. Okay lang sa inyo? Parang, kumain na kayo? Okay. 6 times, ha? 6 times. Okay. Okay. Duterte sa right. Galing dito kaya si Ganda. Tapos, sa left is bring him home. Okay? Siga ng taong bayan, Tatay Digong! Duterte! Bring him home! 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 Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay Pilipinas! So, ayan mga kababayan, coming na si Mayor Baste at si Madam Zimmerman. Ayan sila. Good afternoon, sir. Ngayong hapon, sir. Guwapo niyo. Ay. Mag-inom naman ang mga broiler. Broiler. Luya eh. Sige, yung sumay ato. Daghan kahulat nimo. Eh, sulti na yung gibati diha. Kumusta si tatay? Mayor, magandang hapon po, Mayor, at kasama natin ang mga supporters si Tatay Digong sa hapon ito. So, kumusta po si RD? Ano po ang mensahe niyo sa pambayan? Sabi niya na sinabihan ko man kasi na marami nag-hintay sa kanya everyday dito. Masaya siya. Sabi niya, pag makalabas siya, we will personally thank you. Once you thank you for your enduring trust and confidence in him. Yes. Welcome. These specific words. So, he's happy. He's optimistic kasi nakikita niya. Kasi nga, nakikwento namin since nung illegal arrest niya until now, marami sa inyo talaga, lalo na rin mga OFW na kung kahit nasa iba-ibang lugar all over Europe and some New Zealand. yeah, New Zealand, no? All over the Yeah. world, yeah. So New York. marami sa atin na hindi from Netherlands. From England. From really far away. New York. England. From England. New York. Ako Davao. Ano mga tana? Ano mga tana? So aware siya na ganon yung sitwasyon. So I think he's happy. So you know, kasi nasa loob siya eh. You know, that takes away a lot of strength from you. Yeah. But knowing that you are here, yun, I think may bibit-bitin siya sa tulog niya na alam niya may nagmamahal sa kanya at lagi nagsusuporta. So malaking bagay. Kahit sa amin din, kami pamilya kami, yung tatay namin dyan, yung husband niya. Kikilig si mama. Si tatay pagkikilig oh. Anyway, Umiyak ka po ba? but anyway, okay naman. Masaya kami. You know, as a family, masaya kami na nandyan kayo because hindi naman tayo magkadugo. Correct. Yes. Nobody ever told you to do this. Yes. No, Yes. no, you're Yes. not doing this out because gusto nyo lang and you really believe in it. Yeah. Yeah. Show the support. Yeah. Maraming salamat sa inyo. Wala akong masabi.
siguro kung walang ganitong klaseng suporta from the Filipinos, ayaw ko na rin. You know? Ang hirap eh. Ang hirap na sitwasyon. Yes. We are against an entire administration. So hindi, parang pag wala kayo, wala. Baka bukas nga, wala na ako. Di ba? Hindi natin alam eh. But I know that my father and especially my sister also ngayon na nandyan pa is protected by the people. Yes. Yes. Hindi na pa, sir. That's why 2028 senador. Okay ra ko. Yes. Magkataas imuhang posisyon, magkadako imong problema. Very true, but just believe in God. Pero na ko sa ganang ko, Davao ra ko. Ay ko rin hilapte. Nakahila ka, sir, pag abot nimo sa sulod. Pag-uusap po ba kung may programs ng budget ng PRD at Mayor po Malabo City? Wala man, kay nangumusta lang siya sa Davao. So, tinanong niya kung ano status. Sabi ko, okay naman, yung turnout ng election shows that they still believe in him. Kasi siya yung tumatakbo na mayor. So, tambak talaga yung kalaban despite of in spite of na ang dami nilang pera na ginamit. True. Tinayuan nila yung resources ng DSWD and they claim it as their own resources to as indirect vote buying, but still, you know, the Davaoenos believed in him. Ibig sabihin yan, that you cannot really topple down kung ano yung nagawa ng isang tao and trust na nag-gain niya sa mga Davaoenos. So, luckily, ako, as a Duterte din, anak niya, kasama ako doon, nadamay lang ako, kumbaga, so nakuha ko rin yung voto, mostly na nakuha niya. So, yun, I'm so thankful for what's happened in the elections in Davao. Wala ba kayong napag-usapan, Mayor, kung kailan po yung Wala pa naman kasi wala, nangumusta lang ako. Yun nang inuna ko, health niya o how he's feeling. So, But sir, how many books already he read? Books? wag ko naman tao, hindi ako nagtanong. Next time, bukas, mamagtanong ako. Yes, please. I have a question. What did you think when you first saw your father? Naka-smart si tatay dito. Honestly, mix ang emotions ko. Kasi tatay mo yan eh. Yeah. 80 years old. True. Sabi niya nga 84 siya. So it must have felt 4 years siguro sa kanya doon na nasa court siya ba? Hindi ko alam, di ba? So we try to insist na 80. Kasi sinasabi na 84 daw siya. But it's only been what? Couple of months. 83 days. Yeah. So yun. Kakay. I think at that age, siguro at he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganung trust rating even sa buong mundo. Yeah. So True. yung hindi ko, I really think it doesn't deserve this. True. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country. True. So, you know, during his term, like I said, di naman sa perfecto, but he always emphasizes the love for country. True. And Very yet you do true. this to him. Diba? So yun ang Kami ka naiiyak. yun ang naramdaman ko na it's really so unfair True. That's very true. that they did this to him. Naiiyak. Sir, Kaya? wanted to know if the former president is active, naglalakad ba siya, kung may activities ba siyang ginagawa, because a lot Ay, also Diyos ko. are afraid that Lord with have his age, mercy. Tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Yeah. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. He's just an True. ordinary person at the end of the day. So, you know, whatever, kung ano man yung mapipil ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. Ano. But he's a strong guy. He's a, yeah.
So there's a lot of reason for us to be optimistic about that. Yes. On this inside. So you know like yan, kasi kami mga pamilya, kita ninyo naman na pumapasok kami. So pag nakikita namin kayo, that love that you have for him, yung energy nyo dito na hindi nawawala, it goes inside. Yeah. It goes inside. Wow. Kasi Thank you. kinakwento namin sa kanya lahat. Wow. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Sir, may knowledge na po ba si PRD patungkol kay Tory as the new PNP chief? Ano po yung reaction niya dito? Wala man. Wala man. Sinabihan namin pero kala ko nga maano sa pero wala man talaga yung gago na yan. Wala rin talaga yan. You know, like kasi I would admire this person kung talagang he did everything with due process. But you know, like technically, if you talk about the case of, you know, like review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. 3 ranks yung ano, yung inakyatan niya. Yeah. Yeah. Oh, tinalunan niya 3 ranks. And na ngayon sinasabi ni Marvel na it was based on merit. Come on, diba? No. Okay, if it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal lahat na nangyari. Correct. But since yung tao na yan nag-operate, I do not know, he's not a criminal yan kasi hindi pa man sa sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay nyo na yan sa kanya, PNP niya, tangin na siya. No one is impressed. Kasi may maakin, mali kasi. Ginabantayan. So pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Yeah. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niyang reconciliation. Hanggang ng 20 niya nga bugas, ang tutkaroon po pa. Wala din, no. He's a liar. Yeah. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, kusa reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, 'di ba, pagkatapos ng eleksyon. So naratol sila, sa Binisaya pa. Parang shaken sila with the results kasi nung pagsabi niya 12-0 papasok sila. Then ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Kaya nga. Huwag na natin pag-usapan yan because Yeah. pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha niya. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? Yeah. I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nito ang bagong Solicitor General of the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and that he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it really shows ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo mga kandidato niya. Yun, hindi bilang si Pangulong Marcos ang malaking bagsak ng kanyang
Philippines. Ang sabi niya, marami naman daw ibang survey tungkol sa Pulse Asia. Ano po ang masasabi niya rito? Yung Pulse Asia is 25%? Yes. 35? 25. 25? Well, let me tell you, I've seen the other surveys. He gets 15, 20 at most, 25 at most. So yung sinasabi na ibang survey, bakit di niya na binanggit kasi mas bababa pa siya doon. True. Mayor, Mayor, yung pagpasok nyo kay Tatay Digong, ano yung balita sa Pilipinas na pinalita niyo sa kanya? Anong reaksyon niya? Meron ba kayong balita na sinabi Masaya, sa kanya? masaya. Hindi yung mga balita like yung appointment ni Torre, may mga ganun Wala ba man, balita? hindi ba siya doon sa ano kay Torre talaga? Hindi sa concert, wala siyang concert kay Torre. Siya cancel. Torre talaga irrelevant naman talaga na. Aso lang talaga. Iro ba? Iro. O muna, pag katusan mo, gagawin niya in exchange for, of course, you know, Food. everything is negotiated in this administration. It's a very, very clear. Nabanggit niyo ba ho yung pag-postpone nung simula ng impeachment kay VP Sara at anong reaksyon? Hindi, wala. Hindi rin. Mostly pinag-usapan namin Davao man, tapos pamilya, ganun. So nag-mensahe po ba siya na gusto niya na sana makabalik ng Davao? Ano po yung pinaka-natouch siya during the conversation kanina? Wala man. I mean, diba, kasi nung una ko lang nakita because, you know, physically, medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. Walang tuyo. May bulat niya. Ano mo, ano ba? You know, we're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo apektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, True. kasama po So kami I know, na sooner or later is going out. Yeah. He has to go out. Wala man silang, tama may sinabi niya. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Not only the Philippines but the entire world saw it. There's evidence. Meron ba siyang message sa government na nakag-usapan? Wala siyang mensahe. Wala man. Sa inyo naman, yung personal nyo namang pananaw, anong tingin nyo nung reaksyon nyo nung nakita nyo talaga si Amy Marcos narito? Ako? Wala naman kay Amy, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But Yes. Amy, you know, it's politics ba? Yeah. But I can, you know, I can be casual with her. I can treat her as a friend, but Yeah. let's not talk about politics kasi hindi tayo magkasama dyan. Yeah. Pero Mayor, gusto ko lang i-clarify kasi minsan may mga lumalabas, syempre hindi ko alam, controls niya o whoever, na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. Uuwi na raw I niya. just want to correct that in your own, perspective. Meron ba siyang power to bring PRRD hope? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls. Hindi. Kasi nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Nakauwi na. O, di totoo. Kasi wala man yan. Bright June. Bright. Pero hindi sa ginaano ko siya, ginaasap ko siya. Bright. Ganun yung ginapag-usapan. Hindi, mas maganda po kasi yung klaro dahil kami dito nakikita namin yung effort ng family. Yeah, but You're doing your best. whatever it is, kung nandito si Madam Direct ang Amy, contact. okay na yun. That's enough na Support. she's supporting. Wala naman akong problema sa ganun. Yeah. Iba yung politics, iba rin tong ano. You know, like, alam nyo kasi, ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. Yeah. So, yan yung, that's how you conquer, you know, a people. Divide and or- conquer, yeah. Divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila, mahakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Alam mo, Kaya nagkakagulo tayo. So we have to remember na lahat tayo Pilipino. Yes. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka, unsa ba ka, Banyakis ka. You know, Pilipino tantanan. At the end of the day, we have to help each other. that's yes. Alam niyo, napakaganda ng sinabi mo, no, Mayor, kasi ako bilang isang observer, kasi nalulungkot kapag nakikita mo may division. So once and for all, nandito si Mayor, at least pinapakita niya sa atin na dapat hindi tayo nag-aaway-away. Kasi ang bottom line, we're here because of
Pangulong Duterte. Di ba dahil kinidnap siya? So, napakaganda ng mensahe na dapat tayo sumusuporta kay PRRD talaga. Hindi tayo nagkakagulo. Kasi yun ang gusto ng mga Things are easier said than done. So kung gawin niya yan, magpabuti, di okay, sige. Wala. Ano ngayon? Will that change what you have done to this country in the past 3 years? 20 pesos mo na bigas because if you're really sincere kung ano yung gusto mo, ginawa mo na yan day 1 pa. Yeah. True. True. Bakit? May utang pa tayo ng loob sa kanya pag nagawa niya yan? Wala. Obligasyon niya. Lagi na. So, may kalimutan na. Mayor kasi, Sabangan, magigas yan. Sa kabila ng panawagang mag-decrease sa pwesto, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya magre-resign. Ang sabi niya, bakit ko gagawin yun? Hindi ko tinatakbuhan ang problema. Hindi daw siya magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ng problema. Siyang problema. So, yun na. siya problema siya. Siya man ang problema. I think, hindi, wala man talaga mag-resign dyan. He's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. He cannot admit that this country is, like divided. It's Mayor, we talk about message, di ba? Ruben's right now. Ni Pangulong Duterte. Ikaw naman, ano yung i-reassure mo sa kanya? Ano yung naikwento mo sa kanya? Yun na, nandito kayo lahat. Oh. Saan siya? Ah. Sa birthday ni Sarah, sinabi natin sino nandoon. Ah. Tama na. Okay na. Nawa na. Kahilak pa rin siya. Picture sa ni. One question. Oh. Ano po ang masasabi ninyo sa mga balita tungkol sa impeachment case na kinakaharap ng inyong kapatid na si Vice President Sara Duterte? Wala. Sana lang pasagutin nyo. Sana Sagot lang. niya na yan. Gusto na ng blood. Bloodbath. Kasi halata naman yung talaga ngayon. Kita nyo lang yung politika ng Pilipinas, pag-initan talaga kami ng administration ngayon. So, tingnan natin kung Diyos na magsasagot niyan. Tama. Mayor, panghuli na lang saan ka kumukuha ng strength para labanan itong mga pagigipit sa ating lahat, sa ating mga Pilipino? Sa totoo lang, may tiwala talaga ako sa Pilipino na kaya pa natin na pagandahin yung bansa natin. Kasi high moral man yung mga supporters natin, yung mga Yes. DDS. Yes. Mga naniniwala kay PRD nung pagbaba niya. That's why he got a really kahit trust approval Trust rating, rating. trust rating. Aha. So, tingin ko, ang mga Pilipino gusto rin, especially yung mga OFW because yung point of comparison nila, yung mga lugar na tinitira nila. Correct. So nakikita nila on how governance should be and how a government should treat its people. Its people, di ba? So I think, yan. Yan. Sa tao kayo kumukuha ng lakas. Yes. Yes. Love that. Mayor, that's true. I'm thinking, how can I use my talent also in the Philippines? Because I'm working here 18 years and still they are using my talent for Yeah. rich people over here. And I'm thinking, why I should not serve my own country? That's true. Serve my own That's true. people. Yeah. Yeah. We are also thinking we are here because we are looking for nice, but we have more nicer in the Philippines. Yeah. That I'm looking for. High spirit, very positive, optimistic. Tama. Yes. Correct. Tama. Yes. Laban ng lagi. Because wala man. If you stop now, wala na mangyayari talaga. Yeah. Yung problema lang din naman talaga ng Pilipinas, yung mga traditional practices talaga ng mga politicians. Pero that's another topic. And I don't want kasi marami na namang magagalit sa akin pag magsalita talaga ako. Last dami. Bukas na uli. Ano na ba yung last? Last dami. Bukas na. Pwede po bang malaman ang inyong saloobin sa mga usaping nagsasabing pansamantalang hindi mo na pwede
pwedeng manungkulan ng inyong ama habang nasa Hague. At kayo raw muna ang maaaring tumayong pansamantalang pinuno. Problema nila yan? Problema sa totoo lang, I don't really care what the administration will do because they're really doing extraordinary things. Kahit ano, binamagic nila, maraming exhibition, may tao dyan na nakakulong dahil, technically, it was a kidnapping. So, wala talaga kong expectation sa administration nito. Yeah. Thank you, Mayor. Mayor, Thank hindi ko you, alam kung Mayor. nagkaroon na, pero yung pagsusumpa po ni Tatay Digong, na meron na pong arrangement para panunumpa. Wala pa. Wala pa. So we'll work on it. I still want him to Yes. because the people voted for him. The Hawaiians want him to be the mayor. Yun ang Connection sa tanong niya, excited na ba siya ulit maging mayor? suppose. Yan na talaga yung gusto niya kung buhay niya. Even more than being the president. Yeah, he wants to be the mayor of Davao City. Alright! Thank you so much. Thank you so much, Mayor. Picture na. Thank you. Salamat kay sa inyong tanan katong mga kuan. Agay lang magtagalog ko. Yeah. Maraming salamat sa inyong lahat sumusuporta sa tatay ko. It means a lot to the family. Like I always say, kung wala kayo, wala na rin kami dito ngayon because mahirap talaga yung sitwasyon. It's been very unfair from the beginning, but we're still here because of the support that you're showing us. Laban lang po. Oh. Laban lang Thank po. you. We will continue fighting for you also. Yeah. Yes. Thank you so much, Mayor. Photo of Mayor. Ano, mapipilahan natin. Totoo. Okay lang kung pipila sila, Mayor. Oh, yeah. Okay lang sila, live. Pila. na daw. Sasali po kami sa picture. No, he's a liar. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, usa reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, 'di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, kung sila binisaya pa. Parang shaken sila with the results kasi nung pagsabi niya 12-0 papasok sila. Then ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Kaya nga. Huwag na natin pag-usapan yan because pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha niyo. So, may mass resignation ngayon ang nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? Yeah. I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nito ang bagong Solicitor General of the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo mo kandidato niya. Hindi pinansin ni Pangulong Marcos sa malaking bagsak ng kanyang house rating. Ang sabi niya, marami naman daw ibang survey tungkol sa Pulse Asia. Ano po ang masasabi niyo rito? Yung Pulse Asia is 25%? Yes. 35? 25. 25. Well, let me tell you, I've seen the other surveys. He gets 15, 20 at most, 25 at most. So yung sinasabi ng ibang survey, baka hindi niya na binanggit kasi mas bababa pa siya doon. Mayor, yung pagpasok nyo kay Tatay Digong, ano yung balita sa Pilipinas na binalitaan sa kanya? Anong reaksyon niya? Meron ba kayong balita na sinabi sa kanya? Masaya. Hindi, yung mga balita like yung appointment ni Torre, may mga ganun Wala man, hindi ba sa ano kay Torre talaga? Hindi sa concern, wala sa concern kay Torre. Torre talaga irrelevant naman talaga yung tao. Aso lang talaga. Hiro ba? Hiro. O muna, pag atusan mo, gagawin niya in exchange for, of course, you know, everything is negotiated in this administration.
It's a very very clear. Nabanggit niyo ba ho yung pag-postpone nung simula ng impeachment kay VP Sara? Anong reaction Hindi, niya? wala. Hindi rin. Mostly pinag-usapan namin Davao man tapos pamilya, ganun. So nag-mensahe po ba siya na gusto niya na sana makabalik ng Davao? Ano po yung pinaka-na-touch ka during the conversation kanina? Wala man. I mean, kasi nung una ko lang nakita because physically medyo nag-iba yung umayat siya eh. Kasi walang tuyo. Walang tuyo. May bulat niya. Ano mo, ano ba? We're Filipinos eh. We want Filipino food. So bumayat. So yun, medyo apektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po So kami I know, dyan, sooner or later he's going out. He has to go out. Wala man silang, tama may sinabi. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Like not only the Philippines but the entire world saw it. There's evidence. Meron na siyang message sa government na pag-usapan. Wala siyang mensahe. Sa inyo naman, yung personal nyo namang pananaw, anong tingin nyo nung reaction nyo nung nakita nyo talaga si Amy Marcos naririto? Ako? Wala naman kay Amy, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But Amy, it's politics ba? But I can be casual with her. I can treat her as a friend, but let's not talk about politics kasi hindi tayo magkasama dyan. Pero Mayor, gusto ko na i-clarify kasi minsan may mga lumalabas, syempre di ko alam controls niya o whoever, na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. I just want to correct that in your own, perspective. Meron ba siyang power to bring PRRD home? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga calls. Kasi nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Nakauwi na. Hindi totoo kasi wala man na Right, Jun. Right, very good. Right. Ginaano ko sa akin, inaasam ko sa rin. Right. Ganun yung ginapag-usapan. Mas maganda po kasi yung klaro dahil kami dito nakikita namin yung effort ng family. Yeah, but you're doing your best. whatever it is, kung nandito si Madam Amy, okay na yun. That's enough na she's supporting. Wala naman akong problema sa ganun. Iba yung politics, iba rin to. I really think he doesn't deserve this. True. Hindi naman talagang perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero I would admire this person kung talagang he did everything with due process. But like technically, if we talk about the case or like we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Itong klaseng suporta from the Filipinos, ayaw ko na rin. Ang hirap eh. Ang hirap na sitwasyon. We are against an entire administration. So hindi, pag wala kayo, wala. Baka bukas nga, wala na ako. Di ba? Hindi natin alam eh. But I know that thank you for your enduring trust and confidence in him. Yes. Welcome. It's specific words. So, he's happy. He's optimistic kasi nakikita niya. Kasi nga, nakakwento namin since nung illegal arrest niya until now, marami sa inyo talaga, lalo na rin mga OFW na kung kahit nasa iba-ibang lugar all over Europe and some New Zealand. Yeah, New Zealand, no? See? Oh, yeah. So marami sa atin na hindi from Netherlands. From England. From really far away. New York. England. So, England. From England. New York,